ang nakakakilabot na pangitain ni Atty. Glenn ngayon. Mga kababayan ko, biruin nyo, sa sobrang gigil ni Atty. Glenn Chong sa rally ng kanilang ang SMNI na hindi naman dapat po prayer rally daw po kuno. Mga kababayan, sobrang buwisit po ni Atty. Glenn, nailaglag niya nga po yung sarili niya, mga kababayan ko. Ano po ba yung nailaglag ni Atty. Glenn Chong? Ikikwento ko sa inyo ha, mga kababayan ko. Ang sabi po ni Atty. Glenn Chong doon, noon daw po, close daw po sila ni First Lady Lisa, mga kababayan. At nung tinawagan daw po siya ni First Lady Lisa, nai-offer daw po sa kanya yung pagiging chairman ng COMELEC. Mga kababayan ko, nai-offer daw po ang kwento niya, nai-offer. Mga kababayan ko, eto ang system, mga kababayan. Inoperang ka lang. Pero mga kababayan ko, sa bibig mo nang galing, hindi ka muna basta-basta umuo. Bakit ganito yung statement mo? Pang dating sa taong bayan, sinasaksak sa'yo ni First Lady Lisa yung pagiging chairman ng COMELEC. Nung panahon na nanalo na, mga kababayan ko, hindi na ibigay sa'yo yung COMELEC chairmanship. Nagwawala ka na. Diba mga kababayan ko? Nagwawala na po si Atty. Glenn Chong kasi hindi niya pala talaga nakuha yung chairman, yung pagiging COMELEC chairman. Kasi ba naman, ang plano niya tanggalin ng Smartmatic. Sa taong bayan, pag maglilingkod ka, hindi pwede yung may bahid ka ng paghihigante sa ibang tao. Hindi makakapayag ang gobyerno ng ganun. Kung hindi ka man ilagay ni Pangulong Bongbong Marcos diyan sa COMELEC, may rason yun. Alam mo kung bakit? Hindi sa nandaya, hindi sa nang ganito. Walang sinabing nandadaya, mga kababayan ko, na ginawa nila. Mga kababayan ko, hindi sa ganon. Kasi ayaw po ng Pangulong Bongbong Marcos na maglagay ng tao sa loob ng COMELEC na may bahid ng mga kababayan kong paghihiganti. Magiging pangit po ang trabaho. Tandaan nyo po, if you are public servant, a public employee, kailangan kayo po ay bukas palad sa mga taong bayan. Hindi po yung gaganti kayo sa mga kumpanya para lamang makaganti sa personal ninyong alitan. At sa bibig niya rin po nang gagaling, mga kababayan ko, na siya po ay dismayado kay First Lady. Sa makatuwid po, Atty. Glenn, ayon po sa aking mga narinig, ayon po sa aking mga narinig, base po doon sa mga sinabi ninyo, habang pinanonood ko po kayo, mga kababayan ko, base po doon, mga kababayan, ay kayo po ay nakikita kong bitter. Bitter po. Sa sobrang bitter nyo po, Atty. Glenn Chong, mawalang galang pasintabi, mawalang galang pasintabi, Atty. Glenn. Sa sobrang bitter nyo po, nakalimutan nyo po atang mag-cool down. Yan po ang napapala ng taong puro galit ang pinapairal sa entablado. Sa sobrang hindi siya nag-cool down, mga kababayan ko, sa mga sinabi niya, nabanggit niya ngayon yung masakit na salita. Alam niyo po ba ano yung masakit na salita na maririnig ng taong bayan, mga kababayan ko? Sasampalin niya daw po si First Lady Luis Araneta Marcos. Aba, grabe ka naman, Atty. Glenn. Sobra ka naman ata sa pananampal. Ang galing mo naman, Atty. Glenn. Mga kababayan ko, ikaw pa ang may gana na manampal. Ikaw pa yung may gana na magsalita
na sasampalin mo yung unang ginang ng Pilipinas. Alam mo ba, Attorney Glenn, bibigyan kita bago ko i-play yan ha. Bago ko i-play yung video mo na mananampal ka. Bago ko i-play yan, gusto ko lang sabihin sa'yo, sinabi mo yan, harapin mo yung galit ng taong bayan. Tatandaan mo to. Haharapin mo yung galit ng taong bayan. That is your biggest mistake. Andi dito ka sa Pilipinas, wala ka sa ibang bansa. O to, panoorin nyo mga kababayan ko yung sinabi nito ni Glenn Chong, mga kapatid, para marinig nyo. Diba? Para kayo mismo makaalam. Ayan. O to, ayan. O. Marcos, na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Hindi sa akin galing yan ha. Hindi sa bibig ko galing yan. Sa kanya galing yan, kay Glenn Chong. Sasampalin niya daw po si First Lady Luis Araneta Marcos. Mga kababayan. Ito ang dahilan. Ano ang dahilan mo? Ba't ka mananampal ng tao? Bakla, makinig ka sa akin. Ano ang dahilan mo para manampal ka ng isang tao? Nang dahil lang sa hindi ka inupo, sa pagiging... Dahil sa hindi ka inupo, dahil sa pagiging ano mo, sa pagiging... commissioner, chairman ng COMELEC. Dahil hindi ka inupo na hindi ka inupo bilang isang chairman ng COMELEC, ganyan na gagawin mo? Mananampal ka na ng tao? Ito, tanong ko lang BP Sara Duterte, ito yung kukunin nyo na lineup sa 2025? Hindi mananalo to. Attorney Vic, ito yung ka-lineup nyo sa 2025 na tatakbong senador? Hindi talaga mananalo to. Kuya Will, abay, ito yung makakasama nyo sa 2025? Hindi talaga mananalo to. Abay, dating Pangulong Duterte, hinahayaan nyo sa tikitin nyo, may panira kayo? Ngayon pa lang, Attorney Glenn, kung tatakbo ka, hindi ka mananalo. Totoo, hindi ka mananalo. Mentally behavior yan eh. Mentally behavior ang ginagawa mo. Para kang may sayad na nagsasalita sa kalye. Literally. Mga kababayan ko, sasampalin niya si First Lady. Dahil lang noong naupo na panalo si Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi niya kinalimutan ng taong bayan. Kaya pala kinalimutan ng taong bayan, mga kababayan ko, kasama pala siya sa taong bayan. Ano ba kinalimutan ni Pangulong Bongbong Marcos na para sa'yo? Na hindi binigay sa'yo? Yung pagiging chairman lang pala ng COMELEC. Kaya ka nagwawala. Sa tingin mo, ba't hindi nilagay ni Pangulong Bongbong Marcos to, mga kababayan ko? Anong rason? Bakit? Kasi puro paghihigante. Gaganti sa COMELEC. Gaganti sa Smartmatic. Sa tingin nyo, ano bang hinahain ni Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Pagkakaisa? Uniteam. Sa Uniteam ba, meron bang mawatak-watak at puro galit? Eh kung si Sara at saka itong mga to, magkakaisa, walang problema, puro galit. Diba? Mga kababayan ko. Pero sa sinabi mo dito, ito, liwanag oh. Marcos, na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Parating nyo to kaya Attorney Glenn Chong Attorney Glenn. Wag ka, parating nyo to Huwag kang pumatol sa babae. Halika, one-on-one tayo. Pagbibigyan kita, anytime, anywhere. Ako bababa sa'yo. Sparring tayong dalawa, gusto mo. Attorney Glenn Chong, baka pwedeng ipasok to ni Makagago sa Battle of YouTubers. Hinahamon ko si Glenn Chong. Mag-sparring kaming dalawa. O kaya UFC pa, gusto mo.
Pagbibigyan kita, Atty. Glenn. Matapang ka eh. Babae lang kaya mong ganyanin. Alam mo, pasalamat ka, wala ako dyan. Kung nandiyan ako sa rally nyo, malamang nasugod kita. Oo, malamang namutla ka rin kagaya ng ginawa ko kay Badong Aratilis. Ang tatapang ninyo eh. Magsasalita kayo sa harapan ng mga tao nyo. Ako harapin nyo. One-on-one tayo. Ano, Atty. Glenn, babae lang kaya mong ganyanin? O suntukan tayong dalawa? Game ako. Sige nga, labas nyo nga yung galit nyo sa China kung ganyan. Matatapang kayo eh. Baka pag kayo binala doon, wala rin kayo magawa. Tapos tatakbo pa kayo sa 2025, mga balahura bumbunga nga ninyo. Si Atty. Glenn Chong, makikipagsampalan lang eh. Bakla talaga yun, bayot. Ako kaya ko mga kababayan ko. Kahit magsuntukan kami. Mga kababayan ko. Kahit sampang ring kami dalin. Kaya kong palagan to. Ang problema kasi dito sa mga to, mga kababayan, alam nyo kung ano? Mga matatapang yan kasi walang pumapatol sa kanila pag ganyan. Diba? Ewan ko na lang pagkatapos ito kung hindi ka hamunin ng taong bayan. O hinahamon kita, Glenn Chong. Halika, dalawa tayo, sparring tayo. Diba? Hindi pagbabae lang kaya mo patulan, hindi ka lalaki. Tutuksuin kita dito hanggang sa pagtulog mo. Tutuksuin kita ng bakla ka. Diba? Parang totoo tuloy yung nangyayari. Jowa mo'y namatay. Alam mo, matatapang kayo ni Maharlik eh. Ikaw lalaki ka anytime. Alam mo, manalangin ka. Huwag mag-cruise ang landas natin dalawa. Promise. Manalangin ka. Kasi pag nag-cruise ang landas natin dalawa, Atty. Glenn Chong, anytime, mamumutla ka sa akin kagaya na nangyari kay Badong. Tanda mo. Promise, mga kababayan ko. Palike naman ako nung video natin ngayon, mga kababayan ko. Pakilike po itong video na to. Please lang, pakilike nyo po. Marami nagdi-dislike, nakikita ko. Ha? Huwag nyo sugurin. Manalangin ka talaga. Kasi once na magkita tayong dalawa, Atty. Glenn, kung ano yung ginawa ko kay Badong Aratilis, titriplehin ko sa'yo. Ay, Atty. Glenn, mamumutla ka sa akin. Mamumutla ka talaga sa akin. Papatulan mo nang dahil lang sa hindi ka naiupo ng pag sa Comelec? Ha? Nang dahil lang sa hindi ka naiupo sa Comelec bilang chairman, mananampal ka? Hindi ganoon 'yon, Atty. Glenn. Ha? Buti nga hindi ka nakasampa ng Comelec eh. Alam mo kung bakit? Self-interest ang mangyayari doon. Walang trabaho ang mangyayari doon. Alam mo kung ano mangyayari sa'yo doon? Palamuti ka lang doon. Mga kababayan. Ngayon pa lang mga kababayan ko. Wala pang 2025, nakikita nyo na po yung mga kulay ng mga taong ito. Mga kulay ng mga tao na nagkukublis ng mga mabubuti. Hindi lang kita isasampal, pre. Magdadala ako ng dildo, sampalin ko to ng dildo. Ay hindi, ako lang mga kababayan ko, ako lang ang akin lang, no. Ang akin lang. Matutong lumaban ng patas, no? Matutong lumaban ng patas. Yung mag-asawa di nga sumasagot sa kanila eh. 'Di ba? Nakakaawa eh. Tapos paparatangan mo pa sa harapan ng maraming Pilipino. Alam mo, Atty. Glenn, magpasalamat ka talaga. Hindi ako natuloy pumunta doon kahit iniimbitahan ako ng tropa ko. Dahil kung narinig ko yung mga sinabi mo, pagbaba mo, binanatan na kita. Diba? Mga kababayan ko. Imposibleng wala akong may pagmamalaki sa inyo.
Kahit tanong nyo kay Badong, mga kababayan ko, kahit sino dito sa inyo na nakapanood nun, hindi ko pinagmamalaki na sinugod ko si Badong, mga kababayan ko. Pero sinasabi ko sa inyo, kung anong kaya kong gawin kay Badong, kaya ko rin gawin dito. Diba? Kaya nga hinahamon ko eh. Kung babae kaya mong patulan, lalaki sa lalaki. Eh kung gusto mo, kung bakla ka talaga, meron akong pampambato sa'yo. May bakla rin akong kaibigan, papagulpi kita. Para masaya, di ba? Tatapang nyo, akala nyo, kalakas-lakas nyo. Para magsalita ng ganito, tatampalin ko, ano mo? Magkaroon ng posisyon, sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Yan ang dinadala ng galit. Sa sobrang overjoy, pumanik sa entablado, gustong-gustong makabawi, ayan ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Mga kababayan ko, ang salitang sasampalin kita. At hindi ko kailangan ang posisyon mo. Sinabi mo nga kailangan mo ng posisyon. Or kahit reviewin pa ng mga kababayan natin yan. Ipapasok ka nga ng Comelec. Chairman pa nga hiling mo Ang kailangan ko, malinis na halalan para sa sambayanang Pilipino. O, di doon ka magreklamo. Awayin mo yung Smartmatic, hindi sila Lisa. Hindi si Bongbong. Ano ang sigaw ng bayan? Mga bobo kayo. Diba? Simple lang, mga kababayan ko. Pero kung magsalita to, for me, I think kailangan nitong pumasok na Mandaluyong. Mandaluyong ang kailangan nito, mga kababayan. Kaya ang tabayanan nyo, baka pumasok to bigla. Ando sigaw ng bayan. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ganon? Mananampal si Glenn Chong, Ibasura. Ganon? Pag uwi ni Lisa, yari ka kay Lisa. Nasampalin mo pala, ha? Ang tao, ang bayan, bubugbugin na to. Ang tao, ang bayan, bubugbugin na to. Baka sa sobrang dami na nagmamahal kay First Lady Lisa, ikaw nahantingin, Glenn Chong. Kaya susunod, mag-ayos-ayos ka ng pananalita mo, huwag masyadong magagalit, kontrolin nyo yung temper nyo, yung pagiging apathetic ninyo, walang problema dyan, likas na sa inyo yon. Ang gawin ninyo sa buhay ninyo, magpakatotoo kayo, ilabas nyo ang totoo. Diba? Kaya hindi yung todo tanggol kayo, parang aso kayo kahol ng kahol sa harapan at sa harapan ng maraming tao. Tularan nyo si PRRD. Diba? Tularan mo si PRRD, paiba-iba yung sinasabi. Diba, mga kababayan? O diba, Ma'am Divina Valdemores, natawa rin kayo dyan? Boss, ikaw ba yung napanood ko kay Badong sa Dolomite Beach? Oo, Donkey, ako yun. Napanood ko noon, nanginginig si Badong sa takot. O, hindi naman naging sa takot. Untik lang high blood din. Ano ka ba? Donkey, hindi naman masyado yun. Na sinugod ko lang si Badong noon. Pero baka mamaya susunod, sinususugurin ko na rin si Glenn Chong. Matapang to Matapang mananampal daw Sabay kung mananampal ka, siguraduhin mong kaya mong manampal, ha? Hindi yung magbibida-bida ka na sasampalin mo si First Lady. Tayong dalawa magtuos. Huwag ka mandamay ng babae, lalaki sa lalaki. Magpipresenta na ako, unang-una pa. Kahit sa boxing ring, kahit sa street fight pa tayo magkita. Kahit sa UFC pa tayo. Kahit saan, papalagang kita, Atty. Glenn. Yan lang ang gusto ko sabihin sa'yo. Kahit marunong ka pa mag-taekwondo. Bukod tangi po itong abogado na ganitong magsalita.
Ang pangalan niya po is Attorney Glenn Chong o dating Congressman Glenn Chong. Sabi tuloy ng subscriber ko si Tita Emily Sipagan, lawyer ba siya? If ever, he doesn't deserve to be the one of nakakahiya siya. Diba? Correct! Tama niya na rin sa istariray. Pare-pare silang hindi nila deserve maging abogado. Diba, Tita Emily Sipagan? Kaya nga hamon ko sa kanila eh. Gusto nyo, ako na lang harapin ninyo. Ako harapin mo, Glenn Chong, kaysa nagdadrama ka dyan sa rally. Dalawa tayo, square tayong dalawa. Anytime, anywhere. Ganun. Kahit gusto mo, sa gitna pa tayo ng EDSA dalawa. Walang aawat hanggat hindi basag ang mukha sa atin ng isa. Yan ang sasabihin ko sa'yo. Mukha ko, basag-basag na talaga to. Kaminado ako dun. Noon pa man laman na tayo ng kali pakikipagsuntukan sa kali. Kaya huwag niyong hamunin tong pagmumukha na to. Dating si Raulo to. Tuminulang nung nagkaanak ako.